ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tiwala ay mahalaga, lalo na kung ito ay ibinigay sa atin ng taong mahal natin. Kaya nga, huwag natin itong sayangin dahil hindi na natin ito may babalik sa dati pag ito ay nalamatan. Ikaw, kabarangay, katiwa-tiwala ka ba? Dear Papa Dudut, importante ang tiwala sa kahit na anong aspeto ng buhay. Sa trabaho man yan o sa relasyon. Mahalaga na pinagkakatiwalaan tayo. At para maging katiwa-tiwala tayo ay dapat piliin nating maging mabuting tao. Yun bang may respeto sa ating kapwa at paninindigan sa ating mga salita. Isa yan sa mga bagay na natutuhan ko sa buhay na naging dahilan kung bakit ako sumulat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Gino. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang istorya ng buhay ko. Alias na lang din po ang pagkakakilanlan ng mga tao na babanggitin ko sa aking kwento para sa kanilang privacy. Magsisimula ang lahat nung ako ay nag-aaral pa lamang sa aming probinsya. Doon ko nakilala si Isabel. Nasa elementarya pa lamang ako noong nabighani na ako sa kagandahan niya. At hindi ko sukat akalain na sa murang edad ko ay magkakagusto ako kay Isabel. Wala akong cellphone noon kaya ang tanging paraan lamang upang masabi ko ang nararamdaman ko sa kanya ay sa pamamagitan ng sulat. Wala naman akong lakas ng loob magsabi ng personal. Kaya lang pagkatapos kong maibigay ang sulat ko kay Isabel ay wala na akong narinig pa mula sa kanya. Isabel, hanggang ngayon di pa rin talaga ako makapaniwala na nag-uusap tayo ngayon. Naniyaya mo ako rito sa plaza para makipag-usap. Bakit naman hindi? Mukha ka namang mabait kausap. Oo. Oo, sabi rin ng nanay ko mabait talaga ako pero ano kasi, yung totoo nahihiya ako na kausapin ka eh. Bakit naman? Pinadalhan mo na nga ako ng sulat tapos sinabi mo dun yung nararamdaman mo para sa akin. Tapos ngayon nahihiya ka pa rin? Uy, kung alam mo lang na matagal kong inipon yung lakas ng loob na yun para mabigay sa'yo yung sulat ko. Mahiyain kasi talaga ako pero sobrang gusto talaga kita kaya sinantabi ko yung hiya na yun. Kaya lang Ano? Kaya lang wala na ako narinig mula sa'yo. Hindi ko tuloy alam kung natanggap mo yung sulat. Nabasa mo tapos nagalit ka sa nilalaman o baka wala ka lang talagang pakialam. Siyempre natanggap ko. Malalaman ko ba naman na may gusto ka sa akin kung hindi, di ba? Nabasa ko rin at nagustuhan ko yung pagkakasulat mo. Ang bango-bango rin ng papel kasi nilagyan mo pa ng polvo. Dahil doon, nagustuhan kita. Hinangaan ko yung tapang mo na magsabi ng nararamdaman mo. Kaya lang ano? Hindi kasi ako yung tipo ng babae na madadaan mo sa pasulat-sulat. Ha? Marami sa mga kaibigan ko kinikilig kapag nakakatanggap ng love letter, lalo na mula dun sa lalaking nagugustuhan nila. Yung iba nga iniipon pa, tinatago para paulit-ulit nilang mabasa. Pero ako, hindi ako ganun. Ayoko magtabi ng mga papel na mabubulok at mapupunit lang pag nagtagal. Pero sabi mo nagustuhan mo yung sulat ko, di ba? Oo, kaya itatabi ko pa rin yung love letter mo. Kaso, pwede ba na wag mo na ulit daanin sa pasulat-sulat kung gusto mong manligaw sa akin? Pumunta ka na lang sa bahay namin. Harapin mo sina nanay at tatay.
Magpakilala ka tapos sabihin mo kung bakit mo ako nagustuhan. Tapos patunayan mo. Ha? Pumunta sa inyo para manligaw? Oo, 'di ba gano'n naman talaga ang ginagawa ng mga lalaki kapag may nagugustuhan silang babae? Naalala ko, laging kinikwento ni nanay na niligawan siya ni tatay sa bahay nila nung araw. Pinagsibak daw siya ng kahoy, pinag-igib ng tubig, tumulong sa pagtatanim sa palayan, nagbungkal daw si tatay ng lupa, nagpaligo, tas nagpakain ng kalabaw, tsaka kung ano-ano pa. Pero bata pa ako. Hindi ko pa kayang gawin yung mga ginawa ng tatay mo nun sa nanay mo. Hindi mo naman kailangan gawin lahat yon. Tsaka wala naman kaming kalabaw at palayan na sinasaka, no? Basta, pumunta ka na lang sa bahay kung seryoso ka talaga sa nararamdaman mo sa akin. At imbis na idaan mo lang sa sulat, pakita mo. Hindi lang sa akin kundi sa mga magulang ko na rin kung gaano mo ako kagusto. Ayos ba yon? Oo naman. Ayos na ayos yun, Isabel. O, paano? Asahan ko yan, ha? Hintayin kita sa bahay namin. Sige, Isabel. Pangako, dadating ako. Pupuntahan kita. Papadudot, hindi ko inaasahan na kakausapin ako ni Isabel at nabigla ako sa mga sinabi niya. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na posible akong magustuhan ang babaeng gusto ko. Kaya nga tinapangan ko, nilakasan ko ang aking loob upang ligawan ng personal si Isabel katulad ng gusto niyang mangyari. Doon ko rin napagtanto na siya yung uri ng babae na hindi mahilig sa paligoy-ligoy. Hindi nga nagtagal ay pinagplanuhan ko ang pagpunta sa bahay ni Isabel na may 5 kilometro ang layo mula sa amin. At dahil estudyante pa lamang ako noon, at nagtitipid pa ay nilakad ko lamang ang daan patungo sa kanila. Tiniis ko ang init at pagod dahil desidido akong patunayan kay Isabel na gusto ko siyang ligawan, na mabuti ang intensyon ko sa kanya. Kaya naman sasadyain ko siya sa bahay nila. Kaya lang nung malapit na ako sa kanila ay bigla naman akong napaurong sa sobrang kaba, Papadudot. Kaya ko ba to? Sabi nung manong, ito na raw yung bahay ni na Isabel pero parang ayoko na pumunta. Sayang naman paglalakad ko sa initan kung di ako tutuloy. Kaso paano kung hindi ako patuloy ng mga magulang niya? Paano kung nagalit sila kay Isabel nung sinabi niya na may gustong manligaw sa kanya? Paano kung sabihin nilang mga bata pa kami at sa halip na pakikipagrelasyon, pag-aaral muna ang atupagi namin? Ano na lang ang isasagot ko pag ganun? Paano na kaya to? Sayang din tong nilutong kakanin ni nanay. Pinangutang niya pa naman yung pinambili niya ng sangka para Ikaw na ba si Gino? Opo, ako nga po si Gino. Kayo po ba ang nanay ni Isabel? Ako nga. Magandang araw po, tita. Magandang araw din. Bakit parang natuod ka na dyan sa kinatatayuan mo? Kanina pa kita napansin dyan na nagdadalawang isip at parang kausap mo pa yata ang sarili mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang naman po ako pero hindi ko lang po mapigilang kabahan. Bakit naman? Hindi naman kami nangangain ng tao rito. Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin, tita. Biro lang, ikaw naman. Mabuti pa pumasok ka na sa loob. Kanina ka pa hinihintay ni Isabel. Talaga po? Nakwento na niya ako sa inyo? Oo naman. Ikaw daw yung matapang na lalaki na nagbigay ng sulat sa kanya kung saan inamin mo raw ang nararamdaman mo. Na gusto mo raw ang anak namin. Ganon. Ako nga po yun. Totoo ba talaga na gusto mo si Isabel? O baka naman biro-biro lang yung nararamdaman mo? Totoo po na gusto ko si Isabel, tita. Mabuti. Kasi hindi mo basta-basta makukuha ang matamis na oo ng anak namin hanggat hindi mo napapatunayan ang sarili mo sa amin ng tatay niya. Kaya ka nga pinapunta rito sa bahay ng anak namin para personal naming makilala ng asawa ko. Gusto ko rin naman po na makilala kayo kasi mga magulang po kayo ni Isabel. Oo, ganun naman talaga dapat.
Mas mabuti na yung ligawan mo ang anak namin sa loob ng pamamahay namin at hindi sa kung saan-saan. Ayaw namin na maling lalaki ang mapili ng Isabel namin. Naiintindihan ko po ang mga sinabi ninyo. O siya, sige. Tara na, para sa loob na tayo mag-usap. Naghanda kami ni Isabel na makakain. Ganun po ba? Salamat po, pero nagdala na rin ako nitong kakanin na luto ng nanay ko. Aba, mukhang masarap nga yan ah. Oh, halika na sa loob. Welcome ka sa bahay namin. Maraming salamat po, tita. Papa Dudut, masaya akong pinatuloy ng nanay ni Isabel sa kanilang munting tahanan at pinagsaluhan namin ang bitbit kong kakanin. Masasabi ko na isa yon sa mga alaala ng nakaraan na hinding-hindi ko makakalimutan. Nagbonding kami ni Isabel sa pamamagitan ng pagkwekwentuhan, tawanan, biruan at kung ano-ano pa. Bilang binatilyo ay simple lamang ang aming kaligayahan. At kahit nasa murang edad ay masasabi ko na kapwa namin naunawaan ang konsepto ng pag-ibig. Papa Dudut, naging inspirasyon ko si Isabel sa bawat araw na lumilipas. Wala akong ibang hangad kundi ang dumating ang sandali na mahingi ang kamay niya mula sa kanyang mga magulang at may lakad siya sa altar bilang aking asawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung niligawan ko si Isabel ay pinatunayan ko talaga sa kanya na mahal ko siya. Hindi nga nagtagal ay naging kami at mabilis na lumipas sa mga taon. Nagdalaga at nagbinata na kami. Nag-aral pa kami noon ng mga panahong yon at masaya at puro lambing lang ang mga araw na yon. Para sa amin ni Isabel ay sana'y huwag nang matapos ang bawat sandali at magkasama na lamang kami. Sabay kaming nangarap na balang araw ay bubuo kami ng sarili naming pamilya. Yung klase ng pamilya na mamamayani ang saya at pagkakaunawaan sa bawat isa. Kay sarap isipin na posibleng mangyari ang mga bagay na yon at kay sarap balikan na minsan kaming nang hawak ni Isabel sa pangako namin sa isa't isa. Kaya nga pinagbuti namin ang pag-aaral para makapagtapos. Kaya lang meron pong nangyari, Papa Dudut. Gino, may problema ba? Pansin ko parang kanina ka pa bumubuntong hininga eh. Tapos malungkot din yung mga mata mo. Pwede mo naman ikwento sa akin kung may nangyari para mapayuhan kita. Tsaka handa naman akong makinig kung kailangan mo ng mapagsasabihan. Alam ko, kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa'yo dahil nandyan ka. Siyempre, girlfriend mo ko eh. Saan naman ako pupunta kundi sa tabi mo lang, di ba? Ikaw talaga. Lagi mo akong pinapasaya. Lagi mo rin naman akong pinapasaya. Bukod sa mga kwento mo na nakakatawa, marami ka ring sinasabi na nakaka-inspire. Ah, talaga? Tulad ng ano? Na balang araw, hihingin mo rin ang kamay ko. Na ipapaalam mo sa mga magulang ko na gusto mo na akong pakasalan at maging asawa. Nabubuo tayo ng pamilya, magkakaanak, itataguyod sila. Tatanda tayo na magkasama at magsasama sa hirap at ginhawa. Oo naman. Ikaw na kasi yung babae na nakikita ko na makakasama ko habang buhay, Isabel. At ikaw na rin naman yung lalaki na gusto kong maging asawa. Pero Pero ano? Pero may isang bagay pala ako na sinabi na hindi ko matutupad. Ano yun? Yung makapagtapos tayo ng sabay. Ha? Bakit naman? Kasi Isabel, plano ko nang huminto sa pag-aaral. Ano? Bakit? May nangyari ba? Oo meron. Hindi na kasi ako kayang pag-aralin ni nanay. Mag-isa lang naman siyang naghahanap buhay sa pamilya namin, di ba? Oo. Simula nung nawala si tatay, si nanay na ang nagtaguyod sa aming magkakapatid. Ilang taon din siyang nagkayod kalabaw sa pagtatrabaho kaya madalas na siyang magkasakit. Hindi lang yung klase ng mga sakit na gumagaling ng 1 hanggang 3 araw. Nung huli namin siyang dinala sa center para ipatingin
Sinabi sa amin ng doktor na mataas daw ang presyon niya. Naku, nakakalungkot naman yun. Oo nga eh. At delikado raw yun kapag napabayaan, kaya nga meron na siyang iniinom na gamot araw-araw. Libre naman yung gamot na nakukuha namin sa center, pero dahil sa sakit na yun ni nanay, hindi na siya makapagtrabaho ng mabigat. At bilang panganay, nagboluntaryo ako na ako na lang ang maghahanap buhay. Kaya ka hihinto sa pag-aaral? Oo, ganun na nga. Pero kaya mo na ba? Ang alin? Magtrabaho? Oo. Ano namang naisip mong pasukin? Hindi ko pa nga alam eh. Basta kahit ano na lang siguro, basta marangal. Kung kinakailangan kong maglampaso ng sahig, magkargador, magtindero o magpromodizer, gagawin ko para lang kumita ako ng pera. Alam mo, Gino, bilib din ako talaga sa'yo eh. Hindi kasi madali na pasanin ng pamilya nyo, pero gagawin mo pa rin alang-alang sa nanay mo. At pati na rin sa mga kapatid ko. Kasi mahal ko sila, Isabel. Lalo lang tuloy kitang hinahangaan. Salamat, pero pasensya ka na. Pasensya na kasi hindi na tayo sabay makakapagtapos ng pag-aaral. Di ko na rin kasi alam kung babalik pa ako sa pag-aaral pag nakapagtrabaho na ako. Baka maging abala kasi ako at hindi ko na rin gustuhin bumalik pa sa pag-aaral. Ewan, nalilito pa talaga ako sa gagawin eh. Ay nako, Gino. Hayaan mo na muna yon. Unahin mo na lang muna yung pwede mong unahin. Maghanap ka ng mapapasukang trabaho, tapos saka mo na pag-isipan kung may plano ka pang bumalik sa pag-aaral. Basta, kahit na ano yung maging desisyon mo, nandito lang ako para suportahan ka. Salamat, Isabel. Maraming salamat talaga. Papadudo tulad ng sinabi ko kay Isabel ay huminto ako sa pag-aaral at naghanap ng mapapasukang trabaho upang matustusan ang pangangailangan ng aming pamilya. Hindi naman kasi ako pinanganak na mayaman. Sakto lamang ang kinikita ng magulang ko para mabuhay kaming magkakapatid. At bagaman malungkot at mahirap sa akin ang desisyong tumigil sa pag-aaral, masaya at inspirado naman ang puso ko. Isa rin kasi si Isabel sa dahilan kung bakit nagsisikap ako at kinakaya ko ang pagtatrabaho kahit na hindi sapat ang perang sinesweldo ko. Maliit lang kasi ang kinikita ko at madalas ay kulang na kulang pa bilang panggastos sa bahay namin. Ngunit hindi pa rin ako huminto at sumuko. At kahit naabala ako sa pagkayod ay hindi yon naging dahilan upang mapabayaan ko ang relasyon namin ni Isabel. Mabilis na lumipas sa mga taon, hikahos pa rin ako sa buhay. Happy anniversary, Isabel. Grabe, 9 na taon na tayong magkasintahan, no? Oo nga, ang bilis no? 9 na taon na tayo pero parang kahapon lang nung binigyan mo ako ng love letter at pumunta ka sa bahay namin para ligawan ako. Kaya nga eh. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan yung pakiramdam. Yung saya, yung kaba nung humarap ako sa mga magulang mo at sinabi sa kanila ang intention ko na ligawan ka. At kahit na hindi naman agad-agad na naging tayo kasi syempre mga bata pa tayo. Sa puso ko, matagal na tayong magkasintahan. Kaya lang. Kaya lang ano? Kaya lang hindi ko mapigilang mahiya sa'yo, Isabel. Oh, bakit naman? Kasi walang-wala ako ngayon. Kapos na kapos sa pera kahit na nagtatrabaho naman ako. Alam mo naman ang sitwasyon ng buhay namin, di ba? Oo naman, alam ko. Ikaw yung breadwinner sa inyo. Kaya nga nahihiya ako sa'yo ngayon dahil wala man lang akong bitbit na pampasalubong sa'yo. Wala kasi akong pambili. Anong wala kang pasalubong eh? Ano tong mga bulaklak na dala mo? Tsaka itong 9 na piraso ng paborito kong candy. Yung mga bulaklak na yan, hindi ko naman binili yan. Pinitas ko lang yan sa daan nung naglalakad ako pupunta rito sa inyo. May pera naman ako na naitabi nun, pambili ng bulaklak para sa'yo. Yung marami, yung nakaayos ng maganda, kaso nagastos namin pambili ng bigas sa bahay. Kaya nga ni pamasahe, walang natira sa akin. Naglakad na lang tuloy ako tapos plano ko rin sanang bumili ng cake.
Kahit yung maliit lang kasi espesyal tong araw na to. Pero yan lang mga candy na yan ang inaabot ng mga natirang barya sa bulsa ng pantalon ko eh. Ay sus, wala yun. Hindi ko naman kailangan yung mga yun eh. Mas gusto ko tong dala mo ngayon. Itong mga bulaklak, ang gaganda. Tsaka libre mo pang napitas, di ba? Tapos itong mga candy, sabi ko nga paborito ko, di ba? Itatabi ko to kasi alaala to ng ikasyam nating anibersaryo. Teka, hindi ba yan lalanggamin? Itatabi ko naman ng maayos, syempre. Ay, kainin mo na lang kaya. Tapos yung balat na lang yung itabi mo. Pwede rin naman. Salamat talaga Isabel kasi kahit papano napagaan mo yung pakiramdam ko. Ano ka ba? Walang anuman. Tsaka huwag ka nang malungkot. Wala ganun talaga yung buhay. Hindi naman napunta sa wala yung pera na naipambili mo ng bulaklak na mamahalin at cake para sa anibersaryo natin eh. Napunta naman sa pamilya mo kaya walang kaso yon. Salamat Isabel. Hayaan mo, pinapangako ko na babawi ako sa'yo. Magsisikap ako sa pagtatrabaho. Mag-iipon ako ng pera para mabilhan kita ng kahit na anong gusto mo. Salamat. Pero wag mong i-pressure ang sarili mo ha. Mahirap kasi yun eh. Ayos lang naman ako. Kontento ako sa kung ano na lang muna yung meron. Kung ano na lang muna yung mabibigay mo. Naniniwala naman ako na magiging mabuti rin sa atin ang kapalaran. Lalong-lalo na sa'yo kasi masipag ka at mabait na anak. Papa Dudut, naging emosyonal ako ng mga panahong yon dahil kahit na hindi magarbo ang pagdiriwang namin sa aming anibersaryo ay ramdam ko ang saya sa puso ni Isabel. Masasabi ko na mababaw lamang ang kaligayahan niya at madali siyang maka-appreciate ng mga simpleng bagay. Kaya bagaman nahihiya ay napanatag na rin ang puso ko na sapat pa rin ako para sa kanya. Aaminin ko na sa loob ng 9 na taon naming magkasintahan ay wala pang nangyayari sa amin ni Isabel, Papa Dudut. Tanging mga yakap at halik lamang ang pinagsasaluhan namin. Ako bilang lalaki hanggat maaari ay nagiging mapagpigil. Sagrado kasi para sa amin Isabel ang kasal. At ang mga gawain ng mag-asawa ay nararapat lamang naming gawin sa oras na may basbas na ng simbahan ng aming pagsasama. Malaki ang pagmamahal ko kay Isabel. Kaya naman nagdesisyon na ako na pakasalan siya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, alam ko sa aking sarili na hindi pa sapat ang kinikita ko upang bumuo ng pamilya kasama si Isabel. At batid ko na kulang ang pagmamahala namin para mapakain at masustentuhan ang pag-aaral ng aming magiging anak. Kaya nga doon ko na napag-isip-isip na lumuwas ng Maynila upang makipagsapalaran. Ang plano ko ay mag-iipon muna ako ng pera para pag-uwi ko sa amin ay yayayain ko nang magpakasal si Isabel. Noong sinabi ko sa kanya ang gusto kong mangyari ay tumutol agad si Isabel. Ayaw niya kasing mapalayo sa akin. Para sa kanya iba ang pamumuhay sa Maynila kumpara sa probinsya namin. Ngunit pinatatag ko ang isipan niya at sinabi ko na magtiwala siya sa akin. Na babalik ako sa amin at pag nangyari yon ay may sorpresa akong inihanda para sa kanya. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nakumbinsi ko naman si Isabel at napapayag na magtrabaho ako sa Maynila. Hindi po naging madali ang pakikipagsapalaran ko sa lugar na malayo sa probinsyang kinalakhan ko. Namasukan ako bilang trabahador sa isang catering business at kung saan-saan kami pinapupunta. Pero kahit marami na akong lugar na napuntahan ay lugmok pa rin ako. Dahil palagi kong naiisip at naalala si Isabel. Sabik na akong makita siya, mayakap at mahalin. Pero isang tawag ang natanggap ko mula sa kapatid ko. Pinapauwi niya ako sa amin dahil meron siyang nalamang isang masamang balita tungkol kay Isabel.
Kung ganun totoo nga na buntis ka, Isabel. Patawarin mo ako, Gino. Sorry talaga. Sino ka man yan? Sabihin mo, sino ang ama ng bata na dinadala mo, ha? Si Arthur. Si Arthur? Yung barkada ko? Matalik na kaibigan? Tinuturing ko na parang kapatid. Oo, Gino. Pero bakit? Sa kakailan pa to? Kailan niyo pa ako niloloko? Hindi ka namin niloko. Anong hindi niloko eh? Nabuntis ka na nga niya. Gagawin mo pa akong tanga? Ako na nga ang inagrabyado ninyo rito. Nasaan na yung bokong na yun? Nasaan na? Para maturuan ko ng leksyon. Bantay sa lakay siya. Umalis lang ako tapos sinulot ka na ng hayop na yun. Gino, parang awa mo na. Huminahon ka. Huwag ka nang gumawa ng gulo kasi baka mapasama ka lang eh. Tapos baka magkasakitan pa kayo ni Arthur. Hindi pa ba ako nasasaktan ngayon? Sabihin mo, hindi pa ba? Ang sakit-sakit na ginawa niyo sa akin, Isabel. Walang kasing sakit. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Kailan pa nagsimula yung ugnayan yung dalawa? Matagal na ba? Nung nandito pa ako, ano? Kailan? Sabihin mo kailan? Nung umalis ka papuntang Maynila. Nung nakaraang piyesta, pareho kaming lasing nun ni Arthur, tapos may nangyari sa amin. At kailan ka ba natutong uminom ng alak, ha? Umalis ka lang kasi akala ko hindi ka na babalik. Anong hindi? Di ba nangako ako sa'yo na babalik ako? Magtatrabaho lang ako sa Maynila. Mag-iipon ng pera tapos babalik ako rito sa atin. Yayayain na kita magpakasal. Pero paano pa mangyayari yun? Nagpabuntis ka na sa iba. Bakit, Isabel? Bakit mo ako nagawang saktan? Hindi ka man lang nagtiwala sa mga sinabi ko. Tapos sinira mo na rin yung tiwala ko sa'yo. Isabel, 9 na taon. Ang tagal na natin. Kasal na lang ang kulang pero nagawa mo pa rin sayangin yung 9 na taon na yun. Ang sakit-sakit na ginawa mo, Isabel. Sobrang sakit. Papa Dudut, sobrang sakit na malamang nabuntis ng ibang lalaki ang kasintahan ko. At ang naturang lalaki ay itinuring ko pa namang matalik na kaibigan at kababata. Kaya naman para makalimot ay nilunod ko ang sarili ko sa pag-inom ng alak. Gusto kong sirain ang aking sarili upang matapos na lamang ang sakit na pinagdaraanan ko. Paulit-ulit kong sinumbatan si Isabel, kwestiyon ang naging akto at desisyon niya. Hinanap ang tiwalang winala niya noong umalis ako at sinisi ang aking sarili. Dahil kung hindi siguro ako lumayo para magtrabaho sa Maynila, ay hindi niya magagawa ang bagay na yon. Akala ko'y wala nang sasama at sasahol sa ginawa sa akin ni Isabel. Ngunit meron pa pala. Papa Dudut. Anong sinabi mo? Tama ba yung narinig ko o baka naman nabingi lang ako? Seryoso ka ba talaga na gusto mo akong kunin na ninong ng anak ninyo ni Arthur? Oo, Gino. Kung ayos lang sana sa'yo. Hindi ko masagot yung tanong mo sa totoo lang. Ang hirap sagutin kasi hanggang ngayon masakit pa rin Sariwa pa rin yung sugat na nararamdaman ko sa puso ko nang dahil sa ginawa ninyo ng matalik kong kaibigan. Alam ko, at habang buhay kong dadalhin ang kasalanan namin yung sa'yo, pero naisip namin ni Arthur na gusto naming makilala ka ng anak namin dahil napakabuti mong tao.
Masakripisyo ka, mapagmahal. Alam namin na mamahalin at aalagaan mo ang anak namin kapag ikaw ang naging ninong niya. Tama si Isabel. Alam namin na malaki ang pagkakasala namin sa'yo kaya paulit-ulit kami humingi ng kapatawaran. Pero sana wag mo namang ipagkait sa magiging anak namin ni Isabel na makilala ka niya. Kahit na hindi pa man siya pinapanganak palagi ka namin kinikwento sa kanya, Gino. Talaga, Arthur? Anong sinasabi ninyo sa kanya? Lahat ng kabutihan mo at kabaitan mo. Hindi lang sa pamilya mo, kundi maging sa mga kaibigan mo na rin. At higit sa lahat, sa akin. Alam nyo, hindi pa naman maiintindihan ng baby ninyo lahat yan eh. Kaya nga pinapangako namin na ipapaintindi namin sa kanya habang lumalaki siya. Sobrang laki ng kasalanan namin sa'yo ni Isabel, Gino. Nagpadala kami sa tukso. Naging mahina kami pareho kaya nasaktan ka namin ng husto. At ang kasalanan na yun dadali na namin yun habang buhay. Wala naman tayong magagawa pa ron. Nangyari na, tapos na. Siguro ang magagawa na lang natin ngayon umusad. Masama pa rin ang loob ko sa inyo ni Isabel kasi nasaktan nyo talaga ako ng husto pero di naman ako yung klase ng tao na mapagtanim ng galit at hinanakit. Para sa akin, mas mabigat dalhin sa dibdib ang bagay na yun kaysa magpatawad at tanggapin na lang yung nangyari. Sa ngayon, hindi ko pa kayo kayang patawarin pero ayaw ko namang idamay ang anak ninyo dahil wala naman siyang kasalanan. Ibig sabihin ba niyan, Gino? Oo, Isabel. Pumapayag na akong maging ninong ng anak ninyo. Nangangako ako na ituturing ko siyang parang tunay na rin na anak. Alam namin na tama ang desisyon namin na ikaw ang piliin namin ni Arthur para magsilbing ikalawang magulang sa anak namin. Kaya nga, maraming salamat ha, Gino. Walang anuman. At ikaw, Tol, usapang matinuto ah. Lalaki sa lalaki. Sige, Tol, ano yun? Tol, ingatan at mahalin mo yan si Isabel. Yung klase ng pagmamahal na higit pa sa ginawa ko noon. Huwag mo siyang sasaktan o paiiyakin. Irespeto mo rin ang mga ayaw at gusto niya. Lagi mo siyang kumustahin at gawing prioridad. Tratuhin mo siya ng mabuti at piliin mo siya araw-araw. Sana palaging manatili ang pag-ibig at tiwala sa inyong pagsasama. Papa Dudut, nagparaya ako sa pag-ibig nang ipagkatiwala ko kay Arthur ang kaysa isang babae na minahal ko. At yun nga ay si Isabel. Tinanggap ko kahit napakasakit na hindi kami ang nakalaan para sa isa't isa. Kahit na mas matagal kaming nagsama bilang magkasintahan. Inisip ko na lamang na may nakalaang plano ang Diyos sa akin na higit na mas mainam at mabuti kesa sa mga gusto ko. Sa ganong paraan ay napanatag ang aking puso. Noong binyag ng anak nila Isabel at Arthur ang huling beses na nagpakita ako sa kanila. Pagkatapos noon ay lumuwas muli ako ng Maynila at nagpakalayo-layo na. Alam ko na naunawaan nila ang rason kung bakit ko kinailangang gawin ang bagay na yon. Sa kasalukuyan ay masaya na ako dahil natagpuan ko na ang babaeng gusto kong makasama na bumuo ng sarili naming pamilya. Itago na lang natin siya sa pangalang Jane. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong istasyon. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Gino. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagiging magulang ay panghabang buhay na tungkulin.
ang pagdadala ng bata sa mundo ay malaking responsibilidad na hindi dapat baliwalain. Ikaw, kabarangay, paano ka matatawag na mabuting magulang? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga katulad kong panatiko ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Mary, 28 years old at tubong Baguio City. Pero dito na ako nagtatrabaho sa Maynila bilang isang private company employee. Maayos naman ang buhay ko at tahimik at peaceful kahit na mag-isa lamang ako sa aking nirerentahang apartment. Kundi trabaho ang pakikinig sa programa ninyo online ang pinagkakaabalahan ko. Tapos isang araw ay nag-decide na lamang po akong sumulat sa inyong istasyon. Katulad ng ibang kabarangay natin na nagpadala ng kanilang mga kwento ay magsisimula ang istorya ko noong kabataan ko. Nasa edad 15 ako noon at nakatira pa kami sa Baguio City. Solong anak lamang ako ng mga magulang ko. Pero hindi naman ako malungkot dahil marami akong pinsan sa side ni mama na nasa parehong barangay lang din na tinitirhan namin. Bukod doon ay punong-puno ako ng pagmamahal at atensyon mula kina mama at kay papa. Masaya ang aming pamilya kaya inakala ko na perpekto po ito. Pero isang araw ay bigla akong ginulantang ng isang katotohanan na hinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Gusto nang maghiwalay ng mga magulang ko, Papa Dudut. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi niyo na po ba mahal si Mama? Bata ka pa para maintindihan lahat. Hindi na po ako bata. Kaya ipaintindi niyo po sa akin lahat pa. Anak, hindi na namin mahal ng papa mo ang isa't isa. Kaya wala nang dahilan para magsama kami. Paano po nangyari yun? May kasalanan po ba kayo sa isa't isa? Kaya nawala yung pagmamahal niyo? Wala, pero meron siguro. Ewan, basta masyadong komplikado. Nagising na lang kami ng papa mo isang umaga na ganun yung pakiramdam. May dahilan na naipon na lang ng naipon hanggang sa umabot na lang sa puntong ito. Kaya para hindi na kami magtiis sa isa't isa nagdesisyon na lang kami ng papa mo maghiwalay. Kayo lang po ni Papa yung nagdesisyon eh. Paano naman po ako? Mary, hindi mo ba narinig yung sinabi ng papa mo? Wala pa rin namang magbabago. Kami pa rin ang mama at papa mo. Nga lang hindi na kami magkakasama sa isang bubong. Isan po ko titira? Sino po sa inyo yung sasamahan ko? Sa akin ka sasama, anak. Bakit po? Hindi po ba ako pwede kay Papa? Anak, pwede naman pero mamamalagi kasi ako sa Maynila pag umalis na ako rito sa bahay natin sa Baguio. May nahanap na naman akong tutuluyan kaso maliit lang eh. Kasya lang sa isang tao. Tsaka nag-aaral ka pa rito, nak. Baka mahirapan lang tayo pag lumipat ka ng eskwelahan. Sa Maynila na po pala kayo titira. Ibig sabihin ang layo niyo na sa amin. Dadalo pa po ba kayo rito, Pa? Hindi ka masabi kasi baka maging abala ako sa trabaho, nak eh. Tulad ng dati. Trabaho na lang kaya ang pakasalan mo, no, Teban? Cecil, ka na magsimula ng away. Hindi ako nagsisimula ng away. Sinasabi ko lang yung totoo. Totoo lang din yung sinasabi ko, di ba? Kaya ano ba problema doon? Ikaw, tsaka yung pag-iisip mo ng problema. Alam mo kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. O bakit? Anong problema mo sa pananalita ko, ha? Ma, Pa, huwag na po kayo mag-away Pasensya na ha. Itong mama mo kasi masyadong takles eh. Di na ako makapaghintay na maghiwalay tayo para di ko na marinig yung sermon mo. Papa Dudut, hindi ko naisip kahit kailan na maghihiwalay ang mga magulang ko.
Bakit? Dahil nga sa maayos naman kami. Masaya at payapa. Pero mali pala ako dahil mababaw lamang ang nakikita ko. Sa likod pala noon ay merong malalim na isyu ang mga magulang ko na matagal na nilang kinikimkim, mapanatili lamang na buo ang pamilya namin. At noong hindi na nila kaya ay sumabog na lamang yon ng biglaan at sumambulat sa aking pagmumukha. Bilang anak ay walang kasing sakit ang makitang maghiwalay ng landas sa mga magulang mo. At kahit na anong iyak ko ng mga panahong yon ay wala pa ring nagawa ang aking mga luha upang ayusin ang relasyon na matagal nang sira, Papa Dudut. Naiwan ako sa poder ng mama ko samantalang nagpunta naman sa Maynila si Papa. Tuloy ang buhay, ika nga. Makalipas nga ang 4 na buwan ay nagkaroon ng bagong kinakasama ang mama ko na mayroong mga anak na mas matanda sa akin. Ang masama nito ay may kakaiba silang pag-uugali. Ma, pwede ko po ba kayong kausapin? Tungkol saan, anak? May isusumbong lang po sana ako eh. Oh, bakit? Ano nangyari? Yung mga anak po kasi ni Tito, sina Jordan tsaka si Leo, kung ano-ano po kasing malalaswang salita yung sinasabi nila sa akin eh. Ha? Anong malalaswang salita? Nuknukan nga ng galang at bait ng mga batang yun eh. Akala nyo lang po yun, pero pag wala po kayo rito sa bahay, ang babastos po nila magsalita. Ano ba kasing ginawa sa'yo? Paano ka binastos? Sinipulan po ako, tapos sinisita nila yung pananamit ko. Maiksi raw po kasi ako mag-short na konti na lang makikita na raw yung singit ko. Oh, di kasalanan mo naman pala kung bakit. Po? Ako? Oo, sabi ko, kasalanan mo naman kung bakit ka nasita. Hindi pagbabastos ang tawag doon. Concern lang sa'yo ang mga kuya mo kaya nila tinatawag ang pansin mo tungkol sa pananamit mo. Bakit kasi sa dami ng mahahaba mong damit may iksi ang sinusuot mo? Gusto mo yata talagang bastusin ka ng kusino? Siyempre po hindi, pero hindi naman ganun kaiksi yung suot ko at saka wala pa rin silang karapatan na pagsalitaan ako ng ganun. Kung totoong concern sila, bakit hindi ko naramdaman yun? Kasi mas inuuna mong masamain yung mga sinabi nila sa'yo. Sige nga po, paano po yung pagsipol nila? Hindi po ba masama yun at nakakabastos yun para sa isang babae? Parang sipol lang. Masyado ka namang maramdamin. Ano pong sabi nyo? Sabi ko, parang sipol lang. Ang dami mo namang iniisip dyan. Natural lang sa mga lalaki yung ganon. Pwedeng nagandahan lang sila sa'yo. Pero hindi naman yun masama. Walang masama doon basta wala silang ginagawa. Kumbaga, Ma, seryoso po ba talaga kayo dyan? Bakit anak? Anong tingin mo sa akin ha? Mahilig magbiro? Babae rin ako katulad mo. Alam ko yung pakiramdam na ganyan. Nasipulan rin naman ako noon pero hindi ko naman dinibdib. Problema kasi sa inyo, dinaramdam nyo kasi lahat. Issue sa inyo lahat. Baka nakakalimutan mo na mga kapatid mo rin sila. Wala naman silang masamang gagawin sa'yo. Ma, hindi ko po sila kapatid. Hindi po kami magkakadugo. Anak, hindi kailangan maging magkadugo para tratuhing magkapatid. Tsaka anak sila ng tatay-tatayan mo at nakatira tayo sa iisang bubong. Pamilya pa rin tayo. Bakit po parang lumalabas na mas kinakampihan nyo sila kaysa sa akin na sarili nyong anak? Hindi naman sa ganon, pero ikaw nang may sabi, di ba? Anak kita, kaya sa akin dapat na nanay mo magsimula ang pagsasaway sa'yo. Na para bang ako yung may kasalanan? Ako na nga yung ginawa ng masama kaya ako nagsumbong sa inyo eh. Hindi lahat na nagsusumbong biktima. Kaya, pwede ba? Tumigil ka na, Mary. Ayusin mo sarili mo. Ayusin mo yung pananamit mo kung ayaw mo palang mabastos at masita. Ikaw ang babae, kaya ikaw ang matutong mag-adjust sa mga kalalakihan. Papa Dudut, masakit sa akin na ako ang anak pero ako pa yata ang nawala ng lugar at boses sa pamamahay namin. Simula kasi nang tumira kasama namin ang pamilya ng kinakasama ni Mama ay lumiit at sumikip na ang mundong ginagalawan ko. Dahil sa pagkakalayo ng edad at loob namin, hindi ko nakasundo ang mga step sibling ko.
At dahil nga sanay akong mag-isa, bago sa akin ang pakiramdam na magkaroon ng kapatid na hindi ko namang kasamang lumaki, Papa Dudut. Sobrang sakit at lungkot ang naranasan ko up to the point na gabi-gabi ay umiiyak ako bago matulog. Lagi akong nagdarasal na sana'y masamang panaginip lamang ang lahat. Na hindi totoong naghiwalay ang parents ko, o kung naghiwalay man sila ay sana ay magkabalikan na sila. Hindi kasi madaling makita na umuusad sila sa buhay nila. Samantalang ako bilang anak ay napag-iwanan na ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinubukan ko pa rin namang makisama sa mga step-siblings ko at tanggapin ang bagong buhay na meron ako. Pero sa pang-araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos ay ramdam ko na unti-unti akong naiitsapwera sa pamilya namin. Mabait naman ang stepfather ko pero ayoko siyang bigyan ng pagkakataon na mapalapit sa akin dahil sa puso ko ay nag-iisa lamang ang papa ko. Habang tumatagal ay ramdam ko na mas mahal na ng mama ko ang mga anak ng kinakasama niya. Di na lang ako umiimik kahit na nasasaktan ako. Sinolo ko ang sakit kasi hindi naman niya ako pinaniniwalaan. Nung unang beses na nagsabi nga ako ay naramdaman ko na hindi siya naniniwala. Naisip ko na gusto ko nang umalis sa amin. Kaya nga gumawa ako ng paraan para makontak ang aking tatay, Papa Dudut. Tagal naman sumagot ni Papa. Excited na akong makausap siya eh. Mary! Kanina ka pa ba dyan sa telepono, ha? Hindi pa ba sumasagot ang papa mo? Naku, Aling Martha, hindi pa nga po eh. Sigurado ka ba na tama yung numero na tinatawagan mo? Baka naman mali kaya hindi sumasagot. Tama naman po eh. Tsaka nagri-ring naman eh. Wala nga lang sumasagot. O siya, sige. Sana may sumagot na para magkausap na kayo at may iba pang gagamit ng payphone. Opo, sige po. Ay, hala, may sumagot na. Hello? Hello, Pa? Mary? Ako nga po, Pa. Paano mo nalaman tong numero namin sa opisina? Hindi na po yun mahalaga. Ang importante, nakausap ko na po kayo. Pa, miss na miss ko na po kayo. Hindi naman po kayo dumadalaw sa Baguio eh. Anak, pasensya ka na ha. Masyado lang akong abala rito sa Maynila. Alam mo na, trabaho. Sobrang abala po ba? Para hindi man lang kayo makasingit ng pagkakataon na makauwi. Wala na rin naman akong uuwian dyan, diba? Narinig ko na may ibang pamilya na yung mama mo. May bago na siyang kinakasama. Kaya wala nang say na umuwi pa ako dyan, anak. Pero pa, nandito naman ako eh. Uwian niyo po ko. Hinihintay ko po kayo lagi. Pasensya na, anak. Kung abala talaga kayo at walang pagkakataon na makauwi kahit sandali. Buti pa ako na lang po yung pupunta dyan. Ha? Kunin niyo na po ko, Pa. Ayoko na po rito kina Mama. Bakit? Hindi ka ba tinatrato ng maayos dyan? Parang ganun na nga po. Tsaka, mas ramdam ko po na mahal na ni Mama yung mga anak ng kinakasama niya kaysa sa akin eh. Pakiramdam ko po wala na akong kakampi sa bahay natin. Kaya ayoko na po sana rito, Pa. Kunin niyo na lang po ko dyan. Anak, hindi kasi ganun kadali yung gusto mong mangyari. Bakit naman po? Kasi si Papa
meron na rin kasi yung kinakasama si Papa. Po? Ang tita Marga mo. Ha? Hindi po ba niya alam na may anak na kayo? Alam niya pero hindi ko alam kung ano yung mararamdaman niya pag sinabi kong gusto mong tumira kasama namin. Bakit? Magagalit po ba siya? Ewan ko, Mary ha. Mabuti pa tatanungin ko na lang muna siya tapos babalitaan na lang kita. Sige po pa. O siya, sige na. Ibababa ko na itong tawag at marami pa akong trabaho na dapat tapusin. Sandali naman po. Nak, sa susunod na lang tayo mag-usap ha. Kailan naman po yun? Pag bakante na ako tsaka pag may sagot na yung tita Marga mo. O sige na. Mag-iingat ka palagi. Mary, anong sabi? Ay, bakit parang mas mahaba pa ang hinintay mong sagutin ng papa mo yung tawag mo kaysa sa aktual yung pag-uusap? Aling Martha, marami raw po siyang trabaho kaya binabaan niya na lang po ako ng telepono. Papadudot, akala ko ay puro trabaho lamang ang inaasikaso ni Papa sa Maynila tulad ng dahilan ng paghihiwalay nila noon ni Mama. Workaholic kasi siya, ngunit hindi ko akalain na bukod doon ay meron pa pala siyang ibang tinatrabaho. Kaya nga nalungkot ako noon nang malaman na meron na rin siyang ibang kinakasama dahil malabo na talagang matupad ang dasal ko na magkabalikan sila ni Mama. Pero naisip ko na baka naman mas maayos yung buhay na dadatnan ko sa poder ng tatay ko. Kaya nga kahit nag-aalangan ay sinabi ko sa mama ko ang aking kagustuhan na lumipat kina Papa. Akala ko ay pipigilan ako ni Mama pero tinanong lamang niya ako kung sigurado na ba ako. Noong sinabi kong oo ay walang pag-aatubili niyang ibinigay sa akin ang kanyang permiso. And fast forward, lumuwas ako ng Maynila sa edad na 18 para tumira sa poder ng tatay ko. Doon ko nakilala ang stepmother ko na si Tita Marga Papadudot. Sandali lang po. Aba, tama nga ako. Kakagising mo palang na babae ka. Pasensya na po. Napuyat po kasi ako sa sa ginawa kong assignment namin kagabi. Tingin mo maniniwala ako sa palusot mong yan? Po. Assignment mo mukha mo. Palagay ko napuyat ka lang sa kaka-cellphone. Naku, hindi po. Hindi raw. Dapat talaga sa'yo kinukuhanan na ng cellphone para wala na magamit. Masyado lang nauubos ang oras mo sa bagay na yon kaya wala ka ng panahon na gumawa ng mga gawaing bahay. Katulad ngayon, araw ng Sabado, wala kang pasok pero tanghali ka na kung magising. At anong binubuntong hininga mo dyan, ha? Wala po. Ano lang? Ano? Sumakit lang po ng konti yung ulo ko kasi ang aga-aga nagbubunga nga kayo Sigaw pa kayo ng sigaw, naririnig ko naman po kayo. Magkaharap lang naman po tayo Ba't talagang sumasagot ka pang bata ka, ha? Alam mo, mabuti pa. Halika na, sumama ka sa akin ngayon din. Halika na. Saan niyo po ako dadalhin, tita? Saan pa ba? Di doon sa kulungan ng mga aso ko. Ha? Bakit po? Ano pong gagawin ko doon? Linisin mo. Nadudumihan na ako doon. Nababahuan, kaya gusto ko linisin mo. Pagkatapos, paliguan mo yung mga aso at maglampaso ka na rin ng sahig. Huwag mo kalimutan yung mga hugasin sa lababo. Kagabi pa yan Wala rito ang papa mo kaya wala kang masusumbungan sakaling naiisip mong magsumbong. Hindi ko naman po naiisip yun pero ang dami niyo naman pong pinapagawa. Kaya ko po bang gawin lahat yun? Kayang-kaya mo yon lalo na kung sisimulan mo ng gawin ngayon. Tsaka nararamihan ka na dyan? Kakaunti pa nga lang yun. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Bakasyonista ka rito sa pamamahay ko? Pwes nagkakamali ka. Sorry po, tita. Sige po, gagawin ko na po yung mga pinag-uutos niyo. Mabuti pa nga. Ayusin mo ha. Kundi naku, mananagot ka talaga sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo, Mary? Opo, Tita Marga. Uulitin ko lang na wag kang magsusumbong sa papa mo.
Dahil lalo kong dadagdagan ng gawaing bahay mo. Huwag mo rin subukang magpakampi sa kanya dahil sisirain ko ang buhay mo. Naiintindihan ko po. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Hindi porke anak ka ng tatay mo, ituturing na rin kitang parang anak ko. Mahiya ka nga, hindi tayo magkadugo. Para sa akin, ibang tao ka pa rin. Sige na! Kumilos ka na at huwag mo na akong titigan dyan dahil dudukutin ko yung mga mata mo. Akala mo kung sino makatingin? Pinagmamalakihan pa ako? Ay nako, sige na! Alis na! Papadudot, napakasakit na tratuhing iba ng isang tao na hindi naman nagpalaki sa'yo. Pero kung umasta ay akala mo ay ikaw pa ang nanghimasok sa buhay nila. Kung tutuusin, ako naman ang unang dumating sa buhay ng tatay ko, pero akala mo ay inagawan ko siya ng pagkakataon na masolo ang papa ko nang tumira ako sa pamamahay nila. Wala akong magawa kundi ang tiisin ang trato niya sa akin at iwasan na lamang ang aming engkwentro hanggat maaari. Ayoko rin naman kasing masira ang relasyon nila ni Papa dahil nakikita ko kung gaano siya kamahal ng tatay ko. Masakit lang sa akin na makitang masaya na ang mga magulang ko sa kani-kanilang buhay at bagong kinakasama. Habang ako naman ay nagdurusa pa. Hindi naman sa pag-aastang kawawa pero paulit-ulit ko noong tanong sa aking sarili kung paanong nagagawang magdesisyon ng mga matatanda na maghiwalay ng landas at umusad na lamang ng hindi sinasaalang-alang ang nararamdaman ng kanilang mga anak. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nung nabuntis ang stepmother ko ay unti-unti kong naramdaman na nawala na ng puwang sa pamamahay namin ng presensya ko. Mas lalo kasi itong minahal ng tatay ko at nabawasan ang atensyon niya sa akin. Inunawa ko na lamang, lalo't naging clingy sa kanya ang nanay-nanayan ko. Masaya naman ako at excited na magkaroon ng kapatid na masasabi ko na kadugo ko, pero andun pa rin yung paghahanap ko ng kalinga ng tatay ko. Kahit saang anggulo kasi tingnan ay anak pa rin niya ako. Pero parang gusto talaga kaming paglayuin ni Tita Marga. Gusto nito na sa kanya lamang at sa magiging anak nila ni Papa matuon ang buong atensyon at pagmamahal ng tatay ko. Hindi ko tuloy mapigilang mainggit sa mga kaklase ko na mayroong kumpletong pamilya at mabait na magulang. Kasabay noon ay unti-unti na rin akong nagtatanim ng galit at hinanakit sa sarili kong ama, Papa Dudut. Grabe activity sa school. Kapagod. Ay, buti pa, upo muna ako rito sa sofa para naman maginhawa ng pakiramdam ko. Kanina pa ngalay na ngalay itong mga binti ko eh. Ay, grabe. Sarap talaga sa pakiramdam. Kagagaling mo lang sa eskwelahan tapos uupo-upo ka rin naman dyan sa sofa. Eh di ba panay upo na rin kayo nun sa klase ninyo? Opo, pero puro kami tayo kanina kasi nag-design po kami ng stage para sa activity namin. Wala akong pakialam. Hindi ko pa nakukuha yung mga sinampay dun sa balkonahe. Buti pa kunin mo na at malapit ng dumilim. Ayoko mahamugan ng mga damit ko. Tita, pwede po bang maya-maya na lang po? Pagod po kasi talaga ako eh. Paano mas pagod ka pa sa akin? Eh ako nga itong maghapon naglaba at naglinis ng bahay. Tapos ikaw, yan na nga lang ang gagawin mo, ang dami mo pang reklamo. Hindi naman po ako nagre-reklamo eh. Humihingi lang po ako ng konting oras para makapagpahinga kasi napagod din naman po ako. Hindi lang po kayong pagod. At talagang sumasagot ka na ha? Yan ba natututuhan mo sa eskwelahan ha, Mary? Oh, ano nangyayari rito? Ba't sumisigaw ka, Marga? Eh yan kasing anak mo, Teban eh. Sinasagot-sagot ako. Hindi po totoo yun pa. Oh, kung hindi totoo, bakit nagagalit tita mo? Kasi gusto lang niya. Ayaw niya lang sa akin. Galit siya sa akin kaya lagi siyang ganyan. Ano ba pinagsasabi mo, anak? Paano ayaw sa'yo ng tita mo? At saka bakit siya magagalit sa'yo? Gusto na po kasi niya ako mawala rito sa bahay niyo dahil magkakaanak na kayo. Marga, totoo ba yun?
Siyempre hindi. Sa akin ka nga maniwala, Teban, at huwag dyan sa anak mong pasenyorita. Hindi po ako pa senyorita. Utosera lang po talaga kayo. Oh, narinig mo ba yon? Sinagot niya ako, di ba? Ngayon ko lang po kayo sinagot kasi sumusobra na kayo. Harap-harapan niyo na po ako sinisiraan sa papa ko. At bakit yun naman gagawin nyo, Aber? Oh, tumigil na kayo, pwede. Mahiya nga kayo sa mga kapitbahay, puro kayo away. Bakit ako pinagagalitan mo? Diyan ka sa anak mo magalit, pagsabihan mo. Sige na. Mary, mag-sorry ka ngayon din sa tita mo. Pa, bakit ko naman po gagawin? Dahil sinabi ko. Okay? O naman wala naman po akong kasalanan eh. Mas lalo naman ako. Ako kaya ang sinagot-sagot mo. Kaya nga sige na, mag-sorry ka na sa tita mo. Tumahimik ka na lang. Ka na sumagot-sagot dahil masama yun. Hindi kita pinag-aral para mambastos ng nakakatanda sa'yo, ha? Napakawalang utang na loob mo naman, Mary. Imbis na magpasalamat ka sa pag-aalaga sa'yo ng tita mo, sa pagtrato niya sa'yo bilang tunay na anak, ganyan lang igaganti mo sa kanya. Anak, nakakahiya yun. At ako pa po talaga yung nakakahiya. Kumusta naman po kaya kayo na sarili niyong anak pero hindi niyo magawang kampihan at paniwalaan? Anong sinabi mo? Yung totoo pa. Masyado niyo na kasing mahal si Tita Marga eh. Para sa inyo, wala na siyang ginawang mali. Pero ang totoo, hindi talaga mabuti yung pagtrato niya sa akin eh. Malayong malayo sa sinasabi niyong tunay na anak ang tingin niya sa akin. Galit ako sa inyo pa. Galit ako sa inyo ni Mama. Papadudod para akong bulkang natutulog na bigla na lamang sumabog ng araw na yon nang dahil sa away namin ng stepmother ko. At dinagdagan pa yon ng hindi pagkampi sa akin ni Papa at pagpapamukha niya na wala akong utang na loob na anak. Kaya nga hindi na ako nakapagpigil pa at nailabas ko na ang lahat ng sama ng loob ko na matagal ko nang kinikimkim sa aking dibdib, Papadudod. Ngunit imbes na simpatya at paghingi ng tawad ay sumbat ang narinig ko mula sa bibig ng tatay ko. Malakas ang kutob ko na brainwash na siya ng stepmother ko. Nagtagumpay na siya na paglayuin ang loob namin ni Papa. At wala na akong magagawa pa doon. Kaya nang hindi ko na kinaya ay nag-decide na lamang akong lumayas sa bahay namin. Dala ang kaunting ipon at lakas ng loob ay namuhay po akong mag-isa. Nag-working student ako hanggang sa mapatapos ko ang aking sarili sa kolehiyo. Nagtrabaho ako at hindi na kahit kailanman lumingon sa pinanggalingan ko. Bagaman may espasyo sa puso ko, nagpatuloy ako sa buhay. Mabilis na nagdaan ang ilang taon at bigla na lamang akong nakontak ng mama ko para humingi ng tulong pinansyal. May sakit siya noon at wala na raw kasi siyang malalapitan. Bilang anak ay nahabag naman ako, kaya tinulungan ko siya. Pero sinamantala lamang ng mama ko ang kabaitan ko. Baka huling tulong ko na po yan sa inyo. Ha? Bakit naman anak? Alam mo namang walang trabaho yung tatay-tatayan mo, di ba? Na-aksidente siya, nakalimutan mo na ba? Ay, hirap na hirap kami sa pera tapos nagkasakit pa ako. Maalam ko naman po yun pero may pinag-iipunan kasi ako at malaking halaga rin yung nawawala sa akin kapag nagbibigay ako sa inyo. Tama ba itong naririnig ko, ha? Sinusumbatan mo ba ako? Hindi po. Hindi raw, pero yun mismo ang tinutumbok ng sinasabi mo. Sabi mo, malaking halaga ang nawawala sa'yo pag nagbibigay ka sa amin. O diba? Panunumbat ang tawag dyan? Bahala na po kayo kung anong gusto nyong itawag doon, Ma. Pero sinasabi ko po sa inyo na hindi ako makakapagbigay sa susunod. Kailangan kong mag-ipon. Mas mahalaga pa ba yon kaysa sa akin na nanay mo? Hindi ka na naawa sa akin, Mary? May sakit na nga ako, tapos ganyan ka. Mag-aabot na nga lang ako kapag nakakaluwag pero hindi ko may papangako kung kailan. Tsaka parang mali naman yata na sa akin yung paiasa yung pagpapagamot nyo. May pamilya naman na kayo. Yung mga anak ng kinakasama nyo. Bakit hindi kayo sa kanila humingi ng tulong? Total, mas paborito nyo naman sila kaysa sa akin, di ba?
May sari-sarili ng pamilya yung mga kuya mo. Tsaka, nakakahiya naman kung makikihingi pa ako sa kanila. At tsaka ikaw ang anak ko sa inyo. Ikaw ang kadugo ko. Sa akin ka nang galing kaya dapat, ikaw ang mas dapat maawa sa akin dahil nanay mo ko. Kung makapagsalita kayo, parang naawa rin kayo sa akin nung araw ha. Anong sabi mo? Niwala nga kayong pakialam sa akin simula nung naghiwalay kayo ni Papa eh. Tapos nung umalis ako, nung tumira ako sa bahay ni Papa, hindi nyo man lang ako kinumusta o binisita sa Maynila ni isang beses. Ma, wala kayong alam sa pinagdaanan ko. Para kayong walang anak. Eh di ba, tinanong naman kita kung sigurado ka na ba dyan sa desisyon mong pagtira dun sa bahay ng tatay mo. O tapos ako sisisihin mo sa nangyari sa'yo habang nandun ka? Ma, hindi ko kayo sinisisi ha. Huwag nga kayong ganyan. Intindihin nyo yung sitwasyon. Nagkulang kayo ni Papa sa akin simula nung maghiwalay kayo. May pasabi-sabi pa kayo no na walang magbabago, na kahit magkahiwalay na kayo, kayo pa rin ang mga magulang ko. Ma, umasa ako na pwede ko kayong asahan pero pareho nyo yung pinagdamot sa akin. Kaya nga masaya na ako ngayon na mamuhay ng mag-isa eh. Na malayo sa inyo kasi kayo naman ang unang lumayo, di ba? Kinalimutan niyo ako bilang anak kaya gusto ko na rin sana kayong kalimutan bilang mga magulang. Pero nung nagkaroon ulit tayo ng komunikasyon at nalaman ko nga yung sitwasyon niyo, naisip ko na may pakialam pa rin pala ako sa inyo. Kaya lang ma, napaka-abusado niyo. Hindi pa kayo marunong magpasalamat. Kaya imbis na magaan sa loob, mabigat sa pakiramdam lang ang nararamdaman ko pagkatapos ko kayong tulungan. Kung bata ka ha, nakapagtrabaho ka lang, kumita ka lang ng pera mo, akala mo na kung sino ka magsalita. Balang araw magiging magulang ka rin at hindi mo gugustuhin na tratuhin ka ng ganyan na magiging anak mo. Kung dumating man ang araw na yun, na maging magulang ako, sisiguruhin ko na hindi mararanasan ng mga anak ko ang ginawa niya sa akin ni Papa. Hindi ko sila pababayaan. Lagi ko silang pipiliin higit kanino man. Mamahalin ko sila at ipaparamdam ko sa kanila na mahalaga sila sa akin ng higit pa sa sarili kong buhay. Ma, hindi ko sila susumbatan. Lagi ko silang susuportahan. Yung mga bagay na kasi yun yung hindi nyo ginawa sa akin eh. Kaya pakiramdam ko kulang na kulang ako. Na merong malaking espasyo sa puso ko na kahit kailan hindi na mapupunan pa. Kaya ayos lang, tapos naman na yun eh. Nangyari na kaya gusto ko na lang na makalimot at umusad. Pasensya ka na ma. Pero hindi nyo na ako makikita pa. Papa Dudu, tawagin niyo na akong masamang anak. Pero yun talaga ang huling beses na nagkita at nagkausap kami ni Mama. Malaki-laki naman ang perang ibinigay ko sa kanya noon na hindi niya nagawang pasalamatan pa. Pero ayos lang dahil para sa akin ay huling beses na naman yon. Ang gusto ko na lang sa ngayon ay makausad sa buhay ko nang hindi sila kasama. Malungkot mag-isa ngunit iba ang dalang kapayapaan kapag malayo ka sa mga taong nagpahirap sa buhay mo. Oo, magulang ko sila pero hindi nila ako trinato bilang anak. Kaya deserve nilang iwanan. Ayoko nang magpakamartir. Sa ngayon ay nakafocus na ako sa aking sarili, inaaral kong patawarin sila. Pero ayoko na silang pabalikin sa aking buhay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po ay mapili po ninyong basahin at itampok sa inyong programa sa Barangay Love Stories. God bless and more power to your station. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay forever, Mary. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.